usapin na hindi po natin gano'n na pag-uusapan dito po, no? So, actually kahapon pa yata 'to sinabi ni Ombudsman Martires. Sinabihan niya po yung DOJ Secretary na nagngangalang Jesse Andres to shut up. Gusto ko kasi makabawi Tapos, yung utos po, no, kamakailan naging controversial yung text ng ating mahal na Pangulo na si BBM. mahal na mga loyalista. Yung text po na nagsasabi na ayaw niya. Kung maaari ay wag niyo nang impeach ang anong tawag doon? Ano yung tawag niya kay BP Sara? Yung ano na nga yung termino ni BBM kay BP Sara? Wala naman silbi. Hindi walang silbi. Titirahin natin. Ito po, santambak po. Hindi, unimportant. Yun, unimportant. Yan po, no? Matapos pong sabihin yan, ay mukhang tuloy lang po. Teka, baka nababasa yung cellphone. Mukhang tuloy lang po ang mga congressman, no, sa kanilang sinasagawa. Dito po matites. Kung si BBM ba ay nasa EDSA po ako. Kung si BBM po ba ay kinikilala talaga ng kanyang pinsan. Mukhang tuloy-tuloy lang yung impeachment. At nagsabi pa po si Castro na sa December, sisimulan na nila yung impeachment. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kung yung mga yung mga nagtatanong, bati kayo rito. Ayan, naka-live tayo. Yung mga nagtatanong, liga rito. Tanungin kita ng mga ano na latest. Parang may kausap ako. Ano na latest dito? Latest dito, bali, kasi... ito muna latest Kanina ka pa ba? O kagabi pa? Kagabi pa ako, kapon pa. Gamit ka ng mic. So ngayon, anong latest dito? Kasi kahapon, doon kami sa kabila. Ngayon, meron kaming nahuli na nagsisimpatiya lang doon sa kabila. Kayo nang huli? Oo, nahuli namin. Sumayaw siya. Yung madaling araw pa, may dala siyang speaker. Malaki speaker, lakas talaga. Sumayaw, tapos nagkanta pa. Tapos, mamaya, may tinawagan. Mga ilang minuto, ilang oras, mga half hour siguro, galing sa pagsasayaw na may dumating na mga pulis, siguro, umabot ng mga 2,000 na pulis. Doon umabot. Teka muna. Thank you muna sa nagpakape bago natin tuloy. Ryan and Eddie, thank you very much sa 279. Anong ang ibig mong sabihin dahil doon may pulis na dumating? Pulis dumating. Ngayon, 1,000 mahigit pulis. Ang dami mga 4 na truck malaki. Tapos yung pinilahan nila yung kabila doon nakaparada. Bali ginawa na trap kami sa loob. Pag lumalabas kami, hindi na kami nakakabalik. Tapos dandan sila, kunwari, atik-atik sila ba? Storya sa amin, ganyan, kwento. Siyempre kami, mga Duterte na hindi kami mga suplado. Kasi ang amin, peaceful lang kami, peaceful rally, walang gulo, ayaw man ng gulo. Organizer, tapos yung mga kalat namin malinis talaga, walang
walang kalat. Ay ngayon, nagtataka kami, bakit nga kung papalisin kami dito. Ngayon, lumapit si, si Yusik. Hindi ko kilala yung kung sino Yusik. Basta Yusik. Oh. Lumapit. Nung paglapit, narinig ko na, sir, tapos na daw kayo, papalisin kayo dahil yung gagamitin na daw yung simbahan. Ayaw na ng pare. O ngayon, linapitan ko yung pulis. Sabi ko, sir, magandang umaga naman po. Kung pwedeng makipag-usap. Bakit sino ka ba? Isa rin ako na taga-supporter. Sa ako kasama nila dito. Kung pwede sir, meron ba kayong meron lang akong hilingin sa inyo kasi nandun tayo sa yung lawful order at saka unlawful order. Sabi ko, meron ba kayong sir court order nga galing sa taas sir nga papalisin kami dito? Sabi niya, ay wala sir, wala kaming dala. Ay, hindi pwede kami palisin dito kasi constitutional right nandoon kami, di ba? Ngayon, hindi kami pinilit umalis. Naghiwalay-hiwalay 'yon, naghiwalay. Mamaya't maya, pag may lumalabas na sa amin, hindi na talaga makapasok hanggang naubos kami. Magandang taktika. Sa madaling salita, Udol din. nataktikahan. Maraming salamat, boss, ha. Kaya pala napalipat na rito. Ganun po yung naganap. Thank you. Pakilala ka muna. Ano pala pangalan mo? Tsaka, bati ka na rin ng mga ay, mga viewers dyan, mga kaparehas ka Pilipino. Idol. Kung saan ka man ngayon, sino ba yung idol mo? lahat mga idol, buong bansa, buong Pilipino. Lalo ikaw, idol ka rin ikaw. Sir. Thank you. Ang ko, Pakilala ka, Wag taka ka- mga misis mo, batiin wag mo. na kayong wag na kayong magdalawang isip. Pumunta na kayo dito Yeah. para magkaisa matapos na ito. Alam mo, wala kang malasakit kung hindi ka makikipag-isa dito dahil hindi ka Pilipino. Okay. Lalo yung mga bias media. Dahil wala yan, palayasin na yan sa Teka muna, napatay mo yung napatay mo yung wala ka ng boses. Thank you very much. Yan po ang ating kasama si, pangalan mo? Mel Raso. Mel, si kasamang Mel Rasa. Ayan, kita nyo naman, ha. Alam nyo na naganap dito kasi ako wala ako kagabi. Kahapon nagpahinga ako eh. Kaya narito na lang sila sa sa may Robinson sa tapat. Okay, yan po yung panyanyari, no? Mamaya makikita po natin yan. Unti-unti nang dumadami rito yung mga tao. Yun na naman, handa na naman sila dito kasi kinausap yung security Ah, ng Robinson. papalayasin na raw tayo. Nakita na naman ako ng dalawang security. Sabi niya, kung maaari, maghanap daw tayo ng lugar. Sige. Ngayon, sabi ko, sir, wala kaming tulog dito na malinis. Sabi niya, sino bang niyo dito? Sabi ko, wala pa dito. Hintayin na lang kamo nila. Dapat ganun sabihin nyo pag may mga nakikipag-usap. Oo, ngayon, sabi niya, sige sir, Pag may dumating na yung organizer. ibaba mo na lang, dito na lang daw ilagay. Sobra naman. Mawawala na, masira. Kaya nga, yung inano ng pulis, Hindi, sabihin mo pag may kinakausap kayo, sabihin nyo, hintayin nyo po yung kaya nga, yung organizer para kasi participant lang kami para hindi kayo nakikipag-usap. Maligtas ka rin. Mamaya mapalo. Okay. Kasi galit yung mga pulis, pinag-uupakan sila ng mga katropa ni Castro dun sa Mindiola eh. Suntukan, nakita mo ba? Napanood mo na? Hindi po kami yun. Mababait po kami. Oy, thank you very much kay Lola Imelda ano yung amo nila? na 199. Yung amo. Tuloy bang one time big time? Nalagpasan na tayo ng one time big time. Ito po, many times smaller time. Tuloy-tuloy naman po dahil ang pakikiisa po natin sa mga Duterte ay nasa puso, 'di ba? Wala naman po 'yan sa lugar kundi nasa puso. Tama ba, Brad? Oo, tama. Lahat sila makikinabang sila lahat. Okay, Ginagawa tama. natin. Tama. Kaya magkaisa na kayo. Ah. Pumunta
na kayo dito. Asan po si Dado? Mamaya pa yun, mga ano. Pag dumating na yung mga sikat, palit-palitan lang. Kasi katulad niya, no, yung mga nag-overnight, may mga nag-overnight na vlogger. Si Rolly. Tapos pagdating, sino Rolly? Rolly. Tanong mo sa kanila. Oli. Oli? Hindi pumupunta dito eh. Banat Bay. Doon sa nagpakita sa veterans, nung naroon kami sa veterans eh. Dito hindi pa. Okay naman. Okay naman po kami dito kahit na maulan, hindi naman po kami nababasa dito. Tsaka maraming tubig. So na ba yung tubig ko ito? Lapit na po bumuto yung tiyan namin sa kain eh. Mamaya may mga pagkain ng darating. Hindi kami bayad, hindi kami Walang humpay. sacrifice namin to. Walang humpay ang pagkain dito. Okay, tuloy natin ha. Tuloy natin yung kwentuhan natin. Pag may mga dumating pa, ma-interview natin. Mamaya iikot ko kayo pagkatapos nating kwentuhan. Para malaman nyo yung mga kaganapan dito. Tapos lilipat ako ng live ng iba. Saglit lang ha. Okay. Simulan na po natin. Saan na tayong kwento natin? Teka muna. Meron lang pong tumatawag saglit. Hello? Good morning po. Hello. Sino to? Hello? Hello. Hindi pa po question and answer. Hello po. Walang boses. Hello. Hello, boss. Naka-live lang ako, naka-live. Walang tumatawag sa akin. Sige, mamaya naka-live ako. Sir, may tinapay nga pala dyan. Mamaya na. Tapusin ko lang to at nabibitin yung mga viewers eh. Libre lang po mineral. Libre lang po mineral dito. Huwag po kayo mamblema sa mineral. Anong istasyon mo cover nyo? Okay. Balik na po tayo dito sa ating tinatalakay, no? Kung ano na lang po yung una. Magre-react lang naman po tayo rito. So, ayon dito, poetic justice if Rodrigo Duterte anti-terror law use versus daughter Sara. Yan po ang sinabi raw ng isang lawyer. Alam nyo sa totoo lang po, no? Nakakatawa po, no? Ang anti-terror law po, real talk po, para po to sa mga terorista, no? Imposible naman na terorista si Inday Sara Duterte. Sa tingin nyo ba terorista si Inday Sara Duterte? Ayan po, pag ginamit po nila yung anti-terror law laban kay BP Sara, talagang sagad-sagara na po na gagamitin nila ang lahat. Pati batas, pati yung interpretasyon ng batas para sa kapakanan nila, no? Para mapabagsak lang yung mga Duterte. Thank you very much kay kay Sweet Victory London. Sir Bads, yung pinsan ko ba ang sinamahan na rally yung mga komunista? Binayaran daw sila tig 100.
nakipag-away pa daw sila sa pulis. Sabi ko, maling rally. Ay, yung mga nakipag-away po sa pulis, mga ano po yun, mga katropa ni Castro yun. Dito po hindi kami nakikipag-away. Ayan. Kaya malamang yun nasamahan ng kapatid mo. Kapatid mo ba o pinsan? Ay yung pinsan mo, malamang sila Castro yun. Bayan muna. Bayan. Yan. Thank you very much, mama. Okay. Hindi po kami nagsasabing maraming tao. No? Kayo lang naman marami. Mamaya pa po, syempre, umaga pa lang eh. Gusto ko lang makita kung ano yung itsura ng EDSA nang wala pong gaanong tao kung saan napunta kasi doon kami nakatambay eh. Okay. Balik tayo sa talakayan. Yan ang sinasabi ko pagka nakaano tayo. Eto po, may sinasabi na naman isa sa mga young guns. Mamaya sasagutin natin yan lahat. Ito po si Paulo Ortega, the fifth. Sabi ni Paulo Ortega, by refusing to comply with the subpoena, she is sending a message, the law doesn't apply to me. That is not leadership. That is arrogance. Why should the Vice President be any different? Ayan. Okay. Alam mo, Congressman Paulo Ortega, no? Sumulat po si BP Sara sa NBI, nagpaliwanag po siya sa NBI at maluwag na tinanggap ito ng NBI, no? Ang arrogance po, pati po yung usapan sa pagitan ng NBI at saka ng Vice President ay pinakikialaman ninyo. Yun po yung arrogance, no? Napaka-arrogante nyo namang mga congressman. Ito po ay sa pagitan, inimbitahan po ng NBI ang Vice President. Sabi ng Vice President, hindi siya makakadalo dahil dadalo sa inyo. Dadalo sa inyo. No? Kayo po ang prioritize. Sabay. Kayo ang prioritize ni BP Sara kaysa sa NBI. Ngayon, nung sinabi po, nalaman ni BP Sara na kayo po ay postpone na, huli na. Hindi po yan automatic. Vice President po siya ng Pilipinas. No? Hindi po automatic. May pagkain ba dyan? Ano ba tinapay yan? Isa. Pahing isa. Thank you. Hindi po automatic na may adjust ng Vice President yung kanyang mga schedule dahil lang kayo nag-postpone, no? Kung kayo po walang ibang ginagawa kundi imbestigahan yung Vice President, 'di ba? Ang Vice President po hindi po ganoon, napaka-busy po ng ating Vice President. Okay. Naiinip kayo sa people power, kulang kayo. Bakit ba inip na inip kayo? Kaya Congressman Paulo Ortega, wala naman kayong ano ba concern mo sa NBI at saka sa Vice President? Sa pagitan to ng NBI at ng Vice President, inimbitahan siya ng NBI. Sabi niya hindi siya makakadalo dahil dadalo sa inyo. Tapos nag-postpone kayo. Sa tingin niyo ba kagad-kagad may adjust? May adjust agad-agad ng Vice President yung kanyang schedule para lang sa inyo. Hindi naman ganun yun, no? Busy yung tao. Ngayon, sino sa inyo ang arrogante? Ano ba sabi ng NBI? Nagalit ba yung NBI? Hindi po. Bakit hindi nagalit ang NBI? Alam niya. Alam ng NBI na Vice President yung kausap nila. Nakikiusap sa kanila yung Vice President. Kayo lang naman mga congressman yung mas mataas patingin nyo sa Vice President eh.
Naintindihan mo? Okay. Sa mukha mo. Saan daw kami tumatay? Alam ko may tinaihan ako mukha eh. Baka ikaw yun. Meron nakanganga dito eh. Tinaihan ko. Ikaw ba yun? Kayo lang naman yung sa tingin ninyo na overpowerful. Kita nyo naman yung press conference ng NBI. Napakalinaw. Kayo ba nang gigigil nung yung nagpe-press conference yung NBI? At sila ay pinaliwanag nila na napaka malumanay. Hindi sila galit. A-adjustan nila. Tignan nyo sinabi ng ng NBI. A-adjustan nila yung Vice President. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi Vice President yun. Yung NBI, bossing, pakiyan mo nga, hirap lang akong Ito. Kasi pag tumayo ko, mahirapan eh. Alam mo yan, naintindihan mo yan. Pag nakaupo na, mahirap na. Yung ugali nyo na sinasabi nyo na arrogante hindi po. Wag nyo po i-block. Ayos. Okay. So hindi po nagmaktol, hindi po nagalit ang NBI, wala pong sinabi, hindi po katulad ninyo. No? Kayong mga congressman, sinipot na kayo. Eto real talk tayo mga congressman Banat kayo ng banat. Panay drama ni BP Sara, sagutin niya na lang, sagutin. Pumunta po dyan, tinanong nyo ba kung ano yung pinasasagot nyo? Wala naman kayong tinanong. Hindi nyo naman tinanong. Nagpunta na po riyan yung ating Vice President sa inyo, sa kuta ninyo. Chance nyo na yan para, di ba? Chance na ninyo para malaman kung ano yung gusto nyong alamin sa Vice President. Wala naman kayong tinanong. Punta po tayo sa iba. Hindi talaga ako sanay na Okay. Ito po, isang kritiko ng ating Pangulo, kritiko po ng dating Pangulong Duterte. Isa po siya sa mga dating justice ng Supreme Court at isa rin po siya sa tinatawag nating naging ombudsman, si Conchita Carpio Morales. Naiinip na sa inyo yung mga katropa pips nyo. Ito po ang sabi ni Conchita. Okay. Sabi ni Conchita Carpio Morales, I think so many facts or non-facts have been unearthed during those hearings. So ano pang gusto nila? What else do they want to drive at? If they want to file a case, do it now. There is enough basis, admission against interest on that score alone. You can start initiating a preliminary investigation. Naiinip na po yung mga totoo pong may alam sa batas na anti-Duterte. Hindi ko po sinasabing kakampi to ni Duterte Anti-Duterte po to. Ano po ang sinasabi? Naiinip na. Naiinip na sila. Ano sabi ni Conchita Carpio Morales? Ang sabi ni Conchita Morales, Carpio pala, Carpio. Mag-file na kayo ng kaso para magsimula na yung investigasyon, initial investigation, para gumugulong na yung hustisya.
Alam mo, madam, no? Matalino kang tao, dati kang ombudsman, dati kang justice ng Supreme Court. Wala po silang balak. Pag nag-file po sila ng kaso, tapos na yung Quadcom. Di po ba? Ang purpose po nila ng Quadcom, hindi po para makapag-file ng kaso. Ang purpose po nila ng Quadcom, para warakin, no? Para warakin po yung mga Duterte. Para manalo yung kanilang boss na si Martin, no? Kaya po, pasensya na po kayo. Magkaiba po kayo ng layunin. Alam ko po na kayo anti-Duterte. Alam ko rin na kayo ay marunong sa batas. O, di ba? Talagang hindi po nila purpose yung kasuhan. Kasi pag once na kinasuhan na nila, tapos na yung Quadcom na yan. At saka pag kinasuhan po kasi, makakasagot. O, kita nyo po si Duterte, si Tatay Digong, ayaw na po nilang imbitahin uli. Bakit? Nasasagot sila eh. Gusto nila yung mga testigo na yes or no lang ang pwedeng isagot. At pag ayaw nila yung gusto na na sila, no, yung iko-contempt. Oy, pagkatapos ko tsaka kayo magtanong, yung mga one time, good time na yan magtanong kayo, baka mamaya, pag pinagtatanong na kayo, tsaka kayo hindi magtatanong Okay, eto po, malupit to. Talagang na to, todohan na. Sabi po ng House, matatandaan po natin, si President Marcos, nagsabi siya, di ba? Kunwari, text, kunwari, private text, di ba? Sa mga congressman. Pero, pinakalat nito niyang kunwari. Pero hindi nagalit si Marcos. Di ba? Tuwan-tuwa pa nga nung ini-interview kasi lalabas siya na bida. Bakit lalabas na bida? Pinipigilan niya yung impeachment. Parang ang datingan niya, kahit ako ay sinisiraan, kahit ako ay kalabang ko yan, dapat wag na natin impeach. At the same time, sinisiraan niya rin kasi unimportant Okay. Marami pong PNP rito. Nakapaligid. Ngayon, ito po ang tugon. Ito po ang tugon ng mga kampo ng mga congressman. Ayan. Una, si Castro nagsalita na, tuloy ang impeachment. Tuloy ang impeachment? Paano na lang yung sinabi ni Marcos? Talagang si Martin, hindi sumusunod sa presidente. Ikaw na nga nagpapalubog sa presidente mo, Martin. Ngayon, nakikita natin na ayaw pala nila. No? Ayaw ng congressman na tigilan si BP Sara. Ang tanong, yung iba pang congressman, ito po ang sagot ng iba pang leader. House duty bound to consider impeachment complaints filed despite Marcos Jr. stand. Okay. Mapipilitan daw po ang mga congressman na i-entertain to consider yung impeachment complaint kung meron. Kaya po, class na po to, no? Nakakahiya kay Marcos. Pinagmamalaki niya na i-stop niya. Ang tanong, kinikilala ka ba ng pinsan mo bilang presidente? Yan. Yan po nakakahiya po. Nakakahiya po na yung presidente ay hindi susundin ng House Speaker. Uy, ano yun? Kala ko pabaliktad Merong, tawag dyan? Tino. Okay. Nakakahiya. Nakakahiya para kay Marcos na yung mga congressman tuloy ang impeachment. Grabe. No?
Grabe po talaga. Sabi ko nga sa inyo, kayo, mga Marcos loyalists, paano yan? Hindi sinusunod ni Martin. Hindi sinusunod ni Martin yung presidente nyo. Kanino kayo kakampi? Impeachment o hindi impeachment? Dahil pag pro-impeachment kayo, hindi nyo rin sinusunod yung presidente nyo. Hindi pala kayo loyalist kay Marcos. Loyalist pala kayo kay Martin. Wala po kaming problema. Magsampa kayo ng impeachment o hindi kayo magsampa, kaming mga Duterte, tuloy ang laban. Hindi naman nakabatay sa pagkilos nyo gagawin namin eh. Akala nyo, eto, wala pa nga kayong kinakaso eh. Meron ng EDSA peopleware pa. Napadami ng padami. Nanggigigil ba kayo pag sinabi kong padami ng padami? May 1 milyon na ba to? Wala pa. Pero yung reaction mo nyo nakakatawa. Galit na galit kayo. Galit na galit kayo kasi padami kami ng padami araw-araw. Pero ito po ang masasabi ko sa inyo. Kakaiba tong mga rally ngayon sa EDSA kasi maraming nakikilahok. Nakikilahok hindi lang dito. Nakikilahok online. Ayan no. Ilan na nanonood ngayon? 5,600. Sa tingin nyo ba mga peking tao yan? 5,600 nanonood. Kasama sila. Kasama namin yung espiritu nila. Iba na ngayon. Pati rally ngayon, online na. Hindi nyo ba naintindihan? Online na pag-order sa mga pagkain, online na ang shopping, online na yung tinatawag nating pag-order ng taxi. Hindi ka na pupunta sa mga lugar. Pupuntahan ka na sa bahay mo. Online na po lahat. Pati rally online. Ano sinasabi nyo walang milyon ng umaattend? Milyon yan. Isama nyo yung nag-online rally. Milyon yan. Di ba? Hindi dito sa EDSA. Anong walang milyon? Pucha, pag pinagsama-sama mo yan, milyon yan. Marunong naman kayo magkwenta eh. Di ba? Tignan nyo yung sa mga vlogger. Ilang 100,000. Ilan yung may 500,000 na views? Milyon-milyon na nanonood. Okay. Ito po ang sinabi ni DOJ, ombudsman. Alam niyo po, yung ombudsman natin hindi lang maepal. Pero alam niyo po ba na lahat ng kaso, no, lalo na po sa korupsyon, basta may kinalaman po sa pera, basta po tao ng gobyerno, ang dumidinig po niyan, ombudsman. So matagal po nananahimik yung ombudsman. Dakdak kayo ng dakdak na may anomalya. Si Vice President Sara Duterte. Sangkatutak ang sinasabi niyong anomalya. Eto po, nabwisit na. Nananahimik na nga yung ombudsman, no? Nananahimik yung ombudsman. Pero ano sinabi niyo? Ang sabi ninyo, pinakialaman niyo pa. Sabi ni Yusek, anong pangalan nito? Jesse Andres. Sabi ni Yusek sa Jesse Andres, dapat daw imbestigahan ng ombudsman si BP Sara. Ano po ang sinabi ng ombudsman? Ito po ang sinabi ng ombudsman. As far as we are concerned, ito po ang tunay na nag-iimbestiga. Ito po ang tunay na lumilitis. Lahat po yan. Kaso ng gobernador, kaso ng mga senador, kaso po ng mga congressman, vice president, dito po babagsak sa ombudsman basta tao ka ng gobyerno. Okay. Sabi po, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the vice president to investigate.
Wala raw po silang nakikita na ginawa ng Vice President para sila mag-imbestiga. Ibig sabihin, sa tagal po ng ombudsman, no, na naglilitis ng mga may kasalanan sa gobyerno, sa dinami-dami ng kanyang experience, sa kanyang experience na paglilitis sa mga tao ng gobyerno, alam niya po kung may nilalabag, no? Ito po, so far, wala pa po siyang nakikitang ginawa ng ating Vice President para po imbestigahan ng ombudsman. Okay. Tuloy natin. Well, we do not find anything that is in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala po silang nakitang paglabag sa Anti-Graft and Corruption and Practice Act and any of the offenses in the revised penal code that is in relation to Graft and Corruption Practices Act. Okay. Sa madaling salita, wala po silang nakikita. Yung sinasabi po paulit-ulit ng mga congressman, no, na may misuse, mayroong anomalya, mayroong maling paggamit sa pondo, wala pong nakikita ang ombudsman. Tanong, pagdating po sa mga kaso ng graft and corruption, nakakabingi po ba? Ay, masyado po ba malakas? Pasensya na kayo kasi nasa kalsada tayo, maingay. Okay. Hinaan ko na lang po. Tanong. Sino po ang mas kapani-paniwala sa kasuhan ng mga tao sa gobyerno? Sa graft and corruption, sa plunder? Sino po ang mas kapani-paniwala? Yung mga congressman na karamihan ay hindi abogado? Or itong ombudsman na dating justice ng Supreme Court? 'Di ba? Sino po ang mas kapani-paniwala? Yung mga congressman na nagsasabi ni may anomalya, posibleng may paglabag, may misuse, o yung dating justice ng Supreme Court na nagsasabing wala pa siyang nakikita na any offense na may in relation to graft and corruption. Malinaw po yan. No? Malinaw na ang masusunod o ang mas marunong tumingin kung may kaso o wala ay ombudsman. O kaya, ito po ang sabi niya kay DOJ Secretary, Undersecretary Jesse Andres. Shut up. Pinatatahimik niya. I advise Yusek Jesse Andres to shut up, to stop talking about the case. Otherwise, one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case by any investigative agency at any stage of the proceedings. O pinagbantaan siya, manahimik ka. Kung hindi ka mananahimik, titignan ko lahat ng iniimbestigahan nyo, ite-take over namin. Diyan po sakit na sakit ang loob, no? Diyan po sakit na sakit ang loob ngayon ng mga congressman, ng mga DOJ. Hindi nila mapasunod tong ombudsman na to. Hindi to uto-uto. Tumitingin po to sa batas. Ano pa sabi niya doon sa Quadcom? Bakit nyo hinahanapan na resibo? Buti nga, pinapakitaan pa kayo na resibo. Pero, bakit nyo hinahanapan na resibo ang confidential fund? Kung may resibo yan, hindi yan confidential fund. Maraming salamat sa iyo, Ombudsman Martires. Sabi nila, badong. Yan naman si Martires kasi ang nag-appoint yan si Tatay Digong.
Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang mga Supreme Court Justice. Kung hindi ako nagkakamali, si Executive Secretary, si Bersamin, si Tatay Digong din na nag-appoint yan eh. Hindi naman po si Marcos nag-appoint yan eh. Retirado na yan ng panahon ni Marcos eh. Di ba? Yan po yung sinasabi natin, no? Alam mo, ibahin niyo yung mga Supreme Court Justice. Nagtalaga si Duterte. Hindi mo ba alam yun? Si Duterte nagtalaga sa kanya. Kaya nga, ang masasabi natin, magaling talaga si Duterte na magbigay ng tao. Kasi hindi napapasunod. Di ba? Hindi kayang isway ng Pangulo o ng Speaker of the House. Hindi kayang masulsulan ng sino mang congressman. Ibig sabihin yung mga ina-appoint ni Tatay Digong ay mga paulit-ulit ka naman. Sabi na si Tatay Digong eh. Wala ka na bang sasabihin? Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon. Yan. O ngayon kayo magtanong.